Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong 18 ng Abril 1988, ang bansang Estados Unidos at Iran ay nagsagupan sa isang araw lamang na labanan sa Persian Gulf. Ito ang may tuturing na pinakamalaking naval action ng Amerika mula noong World War II. Ito marahil ang dahilan kung bakit gumagamit ngayon ang Iran ng kanilang mga proxies tulad ng Houthi, Hezbollah at iba pang mga grupo para na din hindi sila gaanong masisisi sa kaguluhang nangyayari sa rehiyon. Ang mga naging kaganapan noong araw na iyon ay halos pagsisimulan ng World War III, pero dahil sa maayos na plano ng Amerika sa kanilang ginawang pag-atake noon ay napigilan ng paglala ng kaguluhan. Ang pag-atake na iyon ng Amerika sa Iran ay tinawag pa nilang Operation Praying Mantis. Ang naging pinakadahilan ng pag-atake na ito noon ng Amerika sa Iran ay nagugat sa hindi matapos-tapos na digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq mula noong taong 1980. Ang dalawang bansa noon ay unang tinarget ang kani-kanilang mga oil infrastructure at exports mula noong taong 1984. Ginawa nila ito upang pahinain ang ekonomiya ng kanilang mga kalaban dahil ang parehong bansa ay nakadepende ng malaki sa industriya ng langis para na rin gastusan ang kanilang pakikidwelo sa ibang mga bansa. Tinawag pa noon ang away sa pagitan ng Iran at Iraq bilang Tanker War. Tinawag ito sa ganitong pangalan dahil na din sa pagkakasangkot ng maraming mga oil tankers na tinarget at napalubog ng bawat panig at naging malaki ang impact nito sa commercial shipping. Sa panahon na iyon, ayon sa mga lumabas na mga balita, ang CIA ay lihim na nagpapadala ng mga armas sa Iraq para labanan ang Iran. Sinubukan din ng Amerika na mapanumbalik ang maritime security sa Gulf at marami ding mga bansa ang nagpadala ng kani-kanilang mga naval forces sa rehiyon upang maprotektahan na rin ang kanilang interes at masiguro ang maayos at payapang paglayag ng mga barko ng langis sa kanilang mga ruta. Maraming naging aksyon noon ng administrasyon ni Ronald Reagan na siya noong Pangulo ng Estados Unidos upang mahinto ang gulo sa Persian Gulf at nais nitong masiguro ang maayos na kalakalan ng langis sa buong mundo. Subalit ang lahat ng ito ay hindi naging sapat upang pakalmahin ang mas lumalala pang tensyon sa Gulf at mas lalo pa itong nagliyab nang ang USS Samuel B. Roberts ng Amerika ay aksidenteng nabangga ang isang naval mine habang ito'y nagkakarga lang sana ng langis. Ang sea mine na ito ay isang klase ng bomba o patibong na palutang-lutang lamang sa karagatan at naghihintay na tamaan ng mga dumaraan na barko sa lugar. At ito nga ay aksidenteng tinamaan ng USS Samuel B. Roberts at saka sumabog. Lumikha ito ng napakalaking pinsala sa barko at halos mapalubog ito sa kabutihang palad na gawa ng mga crew ng barko na maisalba ang kanilang barko dahil na din sa kanilang organisadong pagtutulungan. Nasa 10 mga sailors ang lubhang nasaktan sa pangyayaring ito. Nang magsagawa ng investigasyon ng puwersa ng Estados Unidos sa nakita nilang serial number sa isa pang bomba na hindi sumabog na malapit sa kanilang barko, ay napag-alaman nilang ito'y mula sa bansang Iran. Dahil dito ay tila nagsawa na ang Amerika at hindi na napigilan ng kanilang puwersa, kaya gumanti na rin ang mga ito. Tila napuno na ang bansang Estados Unidos at napag-isip-isip na wala ding namang nangyayari sa kanilang ginagawang pagpapakalma sa sitwasyon at ngayon sila pang nadadamay. Sa ginawang paghiganti ng Amerika ay iniwasan nilang makadamay ng iba pang mga barko at bansa at hindi nila tinangka na lakihan ang kanilang gagawing pag-atake sa Navy ng Iran. Dahil na din sa magiging advantage naman ito ng Iraq na noon ay kasalukuyang nakikipagdigma sa Iran na maaaring pagsimulan ng mas malalang kaguluhan sa buong Middle East. Naglunsad ng 3 pangunahing objectives noon ang Amerika para sa kanilang gagawing operasyon na tinawag nilang Operation Praying Mantis laban sa Iran. Una at pangalawa ay lulusubin at sisirain nila ang 2 Iranian oil platforms, ang Siri at Sasan. Napag-alaman kasi ng puwersa ng Amerika ng mga ito ay ginagamit ng Iran para sa kanilang resupply centers para sa mga gamit ng Iran.
At ang pangatlong objective ay ang mapalubog ang isang Iranian warship, ang Alvand-class frigate. Ang barko na ito ay ang pinakamalaking barkong pangdigma ng Iran at laging sangkot sa mga kaguluhan sa mga nakaraang taon. Upang maisagawa ang operasyon ay hinati ng Amerika ang Navy sa 3 grupo na may tig-3 barko ang bawat grupo, ang Group Bravo, Charlie at Delta. Habang ang USS Enterprise ng Amerika ay nakaistasyon lamang sa labas ng Persian Gulf upang maging katuwang ng US Navy para sa kanilang air support. Habang inihanda naman ng Iran ang kanilang arsenal ng anti-ship missiles na maaari nilang itira mula sa lupa, karagatan at himpapawid. Hanggang sa magsimula na nga ang sagupaan dakong alas 8 ng umaga noong 18 ng Abril 1988. Unang pinuntahan ng Group Bravo ang Sasan platforms habang pinuntahan naman ng Group Charlie ang Siri platform. Sinubukan ng 2 grupo na ito na warningan ang mga tao sa mga platform at binigyan nila ng 5 minuto ang mga ito upang lisanin ang mga platform. Subalit imbes na makinig ay pinaulanan ng missile ang 2 grupo at wala ding nagawa ang pwersa ng Amerika kundi ang gumanti. Naging matagumpay ang misyon ng Group Bravo na wasakin at pasabugin ang Sasan Oil platform. Habang medyo nahirapan naman ang Group Charlie sa Siri Oil platform. Matapos ang ilang sandali ay iniwan ng Group Bravo ang kanilang winasak na platform at sa kanilang paglalakbay ay nakasagap ang kanilang radar ng isang destroyer. Mabuti na lamang at tinignan muna nila ito bago atakihin dahil ang destroyer pala ay hindi mula sa Iran kundi galing sa Soviet at naparoon sa lugar ng digmaan upang kumuha lamang umano ng mga larawan sa nagaganap na giyera para sa record sa kasaysayan. Kung sakaling hindi nagdalawang isip ang Amerika at agad na inatake ang destroyer ay tiyak na malaking kaguluhan ito at maaring masangkot ang buong Soviet sa digmaan. Alas 11 ng umaga nang simulan ng Iran ang kanilang pagganti, inaatake na rin nila maging mga barkong sibilyan. Dahil dito ay nagpadala naman ng tulong ang USS Enterprise upang saklolohan ang mga inaataking sibilyan na barko. Ilan sa mga bangka ng Iran noon ang kanilang napalubog habang nakatakas naman ang iba. Ngayon ay balikan naman natin ang Group Charlie na noon ay nakasagap naman ang kanilang radar ng panibagong banta at ito ay isang Mark 92 fire control radar. Hindi katulad ng Group Bravo dahil ang nasagap ng Group Charlie ay isang Modern System Command class ship na may pangalang Joshan na maaaring mag-guide ng mga anti-ship missiles at gunfire patungo sa mga barko ng Amerika. Mas maliit man ang barko na ito kung ikukumpara sa mga main target ng Amerika. Ang Joshan ay isa ding makabagong barko na may karga ding mga Harpoon anti-ship missiles. Para na rin walang masyadong madamay na mga tao, winarningan muna ng Group Charlie ang mga crew ng Joshan na lisanin na ang barko habang may oras pa. Subalit hindi ito nakinig at sinimulan pa rin ang pag-atake dakong alas 12:13 ng tanghali. Halos sabay na tumira ang 2 panig at ang Harpoon missile mula sa Joshan at SM-1 missile mula naman sa isa sa mga barko ng Group Charlie ay halos magkabungguan sa ere. Hindi tumama ang Harpoon missile ng Iran sa kahit sa isa sa mga barko ng Estados Unidos habang ang 5 SM-1 naman ng Amerika ay tumama lahat sa Joshan. Halos nadurog noong mga oras na iyon ang Joshan subalit hindi pa din nakontento ang Amerika at muli na naman nila itong inatake ng 2 beses pang missiles upang masiguro ang paglubog ng Joshan. Pero matigas pa din ang Joshan at hindi pa din lumulubog. Muli na namang nagpadala sa lokasyon na iyon ang Iran ng 3 F-4 Phantom na may mga kargang anti-ship missiles. Mas pinagtuon ng pansin ng Group Charlie ang mga paparating na fighter jets at napabagsak nila ang isa sa mga ito habang labis namang napinsala ang pangalawa. Nakakuha pa din ng tiyempo ang mga fighter jets at nagawang makatakas. At noong araw din na iyon ay sa wakas lumubog na ang Joshan ship. Ang Group Delta naman ay nagpapatuloy sa kanilang pagpapatrol sa Strait of Hormuz upang maghanap pa ng mga pagbabanta. Dakong alauna ng hapon ay nakadetect ang kanilang radar ng isa sa mga frigates ng Iran at ang lokasyon nila ay agad na ipinabot sa USS Enterprise aircraft carrier. Dahil dito ay nagpadala ng mga fighter jets ang USS Enterprise upang masiguro ang pagkakakilanlan ng naturang frigate. Habang inaalam ng mga fighter jets ng Amerika kung anong frigate ito,
ay bigla na lamang itong umatake at doon palang nalaman ng puwersa ng Amerika na ang frigate ay ang Iris Sahand. Nakaiwas ang fighter jet ng Amerika at nagawa nilang tirahin ng frigate na naging dahilan ng pagkamatay ng makina ng barko. Patuloy ang ginawang pag-atake ng mga fighter jets sa frigate hanggang sa tuluyan itong mawasak at kasama ang mga nasa 45 mga crew nito ang namatay. Muli na namang nakasagap ang Group Delta ng isa pang frigate na sa pagkakataong iyon ay ang Iris Sabalan. Wala namang inaksay ang pagkakataon ng Amerika at agad na sinugod ang naturang frigate hanggang mawasak na ito ng tuluyan. Nanggaling mismo noon sa Secretary of Defense ng Amerika na ang Operation Praying Mantis ay tagumpay at ang mga sasakyan ay pinabalik na sa kanilang mga base. At mula noon ay wala nang naganap na mga pag-atake. Sa huli, ang Estados Unidos ay nakapagpabagsak ng isang Iranian frigate, isang fast attack aircraft, 2 baghammers, 2 oil platforms at nakasira ng 2 mga cruise ships. Halos masira nila noon ang nasa kalahati ng Navy Force ng Iran. Mula noon ay nangako ang Iran na hindi na nila aatakihin ang mga barkong dumaraan sa Persian Gulf at 4 na buwan lamang ang lumipas ay nagkaayos na din sa wakas ang Iran at ang Iraq matapos ang halos 8 taon nilang walang tigil na digmaan.